Wala na si Aldin Ayo dito sa Converge Fiber Xers at mukhang magkakaroon na ng mga movements ngayon dito sa Converge. Dahil ayon dito sa balita, mukhang nagbuo na ang loob ng management ng Converge na kinakailangan pa nila na palakasin yung kanilang lineup. At mukhang ito na ang tinitignan nila. Kasama ngayon dito sa unang moves ng Converge ay bumasok sa isang 3-team trade kasama ang Magnolia Chicken Templados at itong Northport Batang Pair. Kung saan ang mangyayari, itong si Shawnee Winston ay dadali na dito sa Northport Batang Pier. Samantala naman, itong Magnolia Chicken Templados ay makukuha itong si William Navarro mula dito sa Northport. At ito namang Converge Fiber Xers makukuha itong si Paul Lee. So, itong si Paul Lee sa Converge, itong si Shawnee Winston dito sa Northport at itong si William Navarro dito sa Magnolia Chicken Templados. Mukhang iyan daw ang proposal ngayon nitong Converge Fiber Xers. Hindi pa natin natitiyak kung ito'y matutuloy. Pero iyan ay isang proposal lamang. Ibig sabihin, pwedeng tanggapin ng Northport at Magnolia, pwedeng hindi. Malaking bagay kung makukuha ng Magnolia si William Navarro dahil mapupunta sa kanila itong si Lucero at si Navarro. Plus nandiyan pa itong si Ian Sanggalang at James Laput. Yung frontcourt ng Magnolia magiging isa sa pinakamatangkad sa buong liga. Kaya sa tingin ko, dapat payagan ito ng Magnolia. Kahit mawala dyan si Paul Lee, nandiyan pa naman itong si Jerome Lastimosa at itong si Mark Parroca doon sa backcourt nila. Plus si Jerica Hanmisi. Kaya sa tingin ko, pwede pa rin yan. Tsaka sa mga free agents, marami namang mga guards dyan. Hindi magiging problema ang paghanap ng point guard na papalit dito kay Paul Lee. Sa panig naman, itong Converge, ang laking bagay kung makuha mo ang veterano na si Paul Lee at ang Northport naman makukuha si Shawnee Winston na alam natin eventually baka ibigay din niya sa Magnolia o kaya sa San Miguel o Ginebra. Ano nga ba ang posibilidad na itong si Chris Newsome ay mapunta dito sa Rain or Shine Elasto Painters? Yan ngayon na tinitignan ng mga observers dahil itong si Chris Newsome ay isang unrestricted free agent. So tignan natin kung handa ang Rain or Shine na mag-offer ng kontrata para dito kay Newsome. Matagal-tagal nang hindi nagkakampiyon itong ROS at marami nagsasabi na papanahon na para sa isang independent team na magkampiyon. So tignan natin kung ma-opera nila itong si Newsome. Ang problema lang kasi dito, alam naman natin na ang maximum salary sa PBA ay 420,000 pesos a month. Pero ang SMC at MVP Group, ang balita ay hindi naman yan sinusunod. So, ang tanong, ito kayang Rain or Shine ay gagawin yan na mas hihigit pa doon sa salary cap ang kanilang i-offer. Sa tingin ng karamihan ay hindi nila yan gagawin. Pero tignan natin. Dahil syempre kung ikaw naman ang Rain or Shine at magkakaroon ka ng tsansa na makuha itong si Chris Newsome, abay napakalaking bagay niyan. Pero syempre ang Meralco hindi papakawalan itong si Newsome. So tignan natin. Pero sa kasalukuyan naman maganda sitwasyon ng koponan ni Coach Yengyao dahil malakas naman yung kanyang mga guards at very comparable naman yung kanyang frontcourt dito sa ibang PBA teams. Kaya siguro kahit hindi nila makuha si Chris Newsome ay okay lang para dito kay Coach Yeng. Pero kung sakasakali, kailangan din pag-isipan ng ROS na kung talagang gusto mong mag-champion, abay kailangan gawin mo ang lahat para makakuha mo yung mga players at kung kailangan lumampas sa salary cap. Well, sa totoo lang yung mga PBA teams ginagawa talaga yan. At kung itong ROS ay hindi yan gagawin, malamang malabo sila na magkampiyon. So tignan natin kung hanggang saan ang gagawin ni Coach Yengyao para mapagbigyan at makabigbigay ng kampyonato dito sa Rain or Shine na medyo matagal-tagal na talaga na hindi nahahawakan yung tropeyo dito sa PBA sa ngayon.